Iniulat na pinag-iisipan ng Estados Unidos na magpadala ng special forces sa Iran para kunin ang enriched uranium. Nagpapalabas na ang Iranian State TV ng footage ng mga armadong lokal na nagbabantay sa dalampasigan at naghihintay ng ganitong insidente. Ayon sa The New York Post, kakailangan ni ng libu-libong sundalong panlupa para salakayin ang mga pasilidad nuklear ng Iran. Iiwas sa mga patibong, huhukain ang mga wasak na pasukan ng lagusan at titiyakin ang seguridad sa paligid. Habang ang maliit na grupo ng espesyal na operatiba ay kumukuha ng uranium. Iniulat na naglalagay ng mina at pampasabog ang Iran sa mga lagusan sa Isfahan bilang paghahanda. Ipinapakita ng Iranian State TV ang mga armadong sibilyan sa baybayin malapit sa Jask. Nasa silangan ng Kipot ng Hormuz, sinasabing handa na sila sa US na pag-atake, na paglusob sa lupa. Si Michael Prejean ay konsultant sa foreign policy at national security at dating intelligence officer mula Washington. Michael, talaga bang pinag-iisipan ng operasyong ito? At ito ba ay, alam mo, isang bagay na maaring maisagawa? Salamat sa pag-imbita, Natasha. Tiningnan ko ang kwento. Isa lang ang pinagmulan. Maraming pag-iingat sa ginamit na pananalita. Laging pinaplano ang contingency operations. Pero kung matutuloy o hindi, ibang usapan na yon. Sa tingin ko, hindi maganda para sa administrasyon ang pagkalat ng impormasyon. May ilang nagsasabing sinadya itong ipakalat para mapilitan ang rehimen na maglipat ng pwesto at humina laban sa mga atake. Lahat ng nasa video, yung mga naglalakad sa tabing dagat, madali lang silang target. Ang mga misil, ang mga rocket, ang mga drone, laging pinaghahandaan ang mga ito. Ang totoong tanong ay, magre-react ba ang rehimen sa kwentong ito? Ito ba ay isang leak o sinadya ito para mapasama ang kalkulasyon ng rehimen? Gusto kong talakayin ang kakayahan ng US na yon. Dapat nilang kontrolin ang isang kapat ng himpapawid at magpanatili ng depensibong perimetro sa maraming nuclear sites ng sabay-sabay at kunin ang 20,000 pounds ng enriched uranium. Habang pinapanatili, posible may masasawi at tinataboy pa rin ang natitirang militar ng Iran. Ang US ba? Sapat pa ba ang lakas ng militar matapos ang 12 gabing pag-atake? Mga operasyong pandepensa sa Gulpo at banta sa Red Sea, alam mo, kaya pa ba nilang harapin ang isang bagay na ganito, kalaki? Sa tingin ko, hindi naman sila masyadong abala dahil sa mga kasalukuyang operasyon. Pero mahihirapan sila kung may ganitong klaseng sitwasyon. At ang ibig kong sabihin dyan ay, alam mo, meron na ba tayong mga puwersa sa rehiyon? Handa na ba tayo? Ang pamunahing banta sa anumang puwersang ilalagay sa Iran ay kung gagamit ng drone at ibang sandata ang Iran para atakihin ang presensya natin doon. Kailangan mong magkaroon ng panlabas na kordon. Kailangan mong matiyak na kaya mong alagaan. Magkaroon ng perimetro ng depensang panghimpapawid laban sa anumang banta at nangangailangan iyon ng kumbensyonal na puwersa. Nangangailangan iyon ng presensya. Nangangailangan din iyon na tayo ang may kontrol sa himpapawid. Kontrolado natin ang himpapawid. Gayunpaman, hindi natin mapipigilan ang Iran sa pagpapakawalan ng mga misil at rocket sa kasamaang banat. Patuloy pa rin nilang ginagawa yon. Malinaw natin nakikita sa Iranian State TV, dahil ng sabi mo, ang mga armadong civilian sa tabing dagat na naghihintay sa paglusob ng US. Alam mo, ang tanong ay gaano kalakas ang Islamic Republic at ang kanilang militar, ang IRGC ngayon. Alam mo, puro salita lang ba ito? Ganun lang ba talaga? Isang psychological warfare na nakikita natin na dinisenyo para gawing mukhang napakamahal ang halaga ng anumang operasyong panlupa. Or naniniwala ka ba na talagang magiging napakahirap ito para sa Estados Unidos na maisa katuparan? Talagang mahirap to, lalo na isinisiwalat sa New York Post na isinasagawa ang operasyong ito. May dalawang kwento. Isa sa New York Times ang nagsasabing wala tayong sapat na munisyon para ipagtanggol ang sarili laban sa mga rocket at missile ng Iran. Kailangan nating palitan o dagdagan ang Patriot Battery System. May isa pang kwento sa New York Post para bigyan ng maling pakiramdam ng seguridad ang rehimen. Kulang ang Patriot missiles ng US, kaya nagkakaroon ng bentahe ang rehimen. Yung isa pang kwento ay tungkol sa nalalapit na misyon na mapapakilos sa mga puwersa ng rehimen at magiging madali silang puntiryahin. Problema, mahina ang pinagkunan at may pag-iingat sa wika sa New York Times at New York Post. Kaya dapat magdesisyon ng rehimen. Pero alam nilang pwede pa rin silang manggulo sa Kipot ng Hormuz. Pumatay sila ng 4 na Amerikano noong nakaraang linggo. Ngunit hindi pa nila natatanggap ang parusang ipinangako ng administrasyon. Iyon ang sinyales sa rehimen na pwede na nilang patayin ang mga Amerikano. Magpo-focus ang Pangulo sa Kipot ng Hormuz kung saan may kalamangan tayo. Issue ito. Sige, Michael, gusto kitang pasalamatan. Katulad ng dati, napaka-interesante marinig ang opinion mo tungkol dito. Katulad ng dati, kailangan nating maghintay at tingnan kung ano talaga ang mangyayari dito. Hindi natin alam ang mangyayari, Natasha, kasi ang Pangulo ang nagdedesisyon.